Magandang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong JP. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay gusto ko po munang magpasalamat kung sakaling mapipili niyo ang storyang ito. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naikwento sa akin ng aking mga magulang. Matagal na po itong nangyari. Nag-umpisa po ang lahat noong ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina sa aming probinsya. Mayroon pong kaibigan si Mama na nagngangalang Susan. Matalik silang magkaibigan at mula pa noong high school hanggang magkaroon ng asawa ay hindi na sila nagkahiwalay pa. Kilalang kilala nila ang ugali at kilos ng isa't isa. Magkasundo sila sa halos lahat ng bagay. Para na nga ho daw silang magkapatid. Ilang buwang buntis sa akin si Mama noon nang una niyang mapansin ang pagbabago kay Susan. Para daw po itong balisa at hindi mapakali sa hindi alam na dahilan. Dahil doon ay nag-alala si Mama sa kanyang kaibigan. Dahil sa tagal nilang magkaibigan ay doon lang niya ito nasaksihang maging balisa. Isang araw, paalis sana sina Mama at Papa upang magpa-check up. Ngunit napansin nila na tila pawis na pawis si Susan. Malayo ang tingin at parang nanginginig sa takot. Lumapit sa kanya ang aking mga magulang at tinanong siya kung ano ang bumabagabag rito. Ngunit tumingin lamang ito sa kanila at isang ngiti lang ang sinagot nito habang patuloy ang pagtulo ng pawis. Sinubukan nila itong kausapin muli pero mula sa pagkangiti ay unti-unting nagseryoso ang mukha nito at bumigkas ng mga salitang, "Mag-ingat kayo, baka hindi naabutan ng panganganak ang asawa mo. Mukhang sariwa pa naman ang bata sa tiyan niya." Lubhang kinilabutan sila Mama at Papa. Lalo na sa mga huling sinabi ni Susan. Sa kadahilan ng yun, biglang dinugo si Mama at hindi napigilan ng aking tatay na masampal si Susan. "Kapag may nangyari sa aking mag-iina, mananagot ka, Susan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at kung anong magawa ko sa iyo." Isinugad agad nila sa ospital ang aking ina. At sa awa naman po ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa akin. Laking pagtataka talaga nila sa kung ano ba talaga ang nangyayari kay Susan. Dahil nung mga nakaraang buwan naman ay okay naman siya. Normal itong kausap, maayos ang pakikitungo at higit sa lahat ay hindi nagbabanta o nagsasalita ng ganoon. Sa pagkakakilala ni Mama rito ay kahit kailan hindi siya mag-iisip ng ikasasama ng ibang tao, lalo na ni Mama na matalik niyang kaibigan. Kinabukasan, bandang 6:00 ng gabi, nagtungo noon si Mama papunta sa tindahan upang bumili. Ang mga kapitbahay po nila ay medyo malayo-layo ang distansya at madilim din sa daan lalo na at nasa probinsya kami noon.
hindi pa ganoon karami ang mga poste ng ilaw. Habang naglalakad siya, ay biglang may humawak sa kanyang braso. Dahilan upang mapasigaw at mapamura ang aking ina sa sobrang gulat. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Susan. Pinilit kumalma ng aking nanay at sinabi niya kay Susan na huwag manggulat ng ganun, lalo na at buntis siya. Ngunit wala itong pinakitang reaksyon. Hindi ito kumikibo. Hindi na maiwasan talaga ni Mama na mawirduhan sa kinikilos nito. Malayong malayo sa Susan na matalik niyang kaibigan. Dahil nga sa pagdadalang tao ni Mama noon, ay sinabihan siya ng doktor na umiwas sa stress, at nung panahon na yon ay isa lang naman ang ikinaka-stress niya. Iyon nga ay si Susan. Ang totoo niyan, nalungkot si Mama noon dahil ang buong akala niya ay makakasama niya at makakatulong niya si Susan habang siya ay nagbubuntis. Hindi niya akalain na ito pa ang magdudulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Dahil doon, napagdesisyonan ni Mama na kausapin ng mahinahon si Susan. Sinabi niya na huwag siyang gugulatin, tatakutin at hanggat maaari maging mahinahon. Ngunit malayo sa inaasahan ni Mama ang tugon ni Susan. Ang tanging ginagawa lang nito ay titigan ang kanyang tiyan. Nanlilisik ang mata at naglalaway. Ngunit kahit kabang-kaba na noon ang aking ina, ay pinilit niyang huwag ipahalata dahil iniisip niyang baka kapag pinansin niya ito ay lalo itong maging agresibo at kung ano pa ang gawin sa kanya. Nasa tindahan sila noon at niyaya siya ni Susan na doon muna mamalagi sa kanyang bahay dahil may ibibigay raw ito sa kanya. Gustong-gustong tumanggi noon ni Mama, pero dahil sa nakakatakot nitong muka ay hindi niya ito mahindian. Bukod pa roon, nanatili pa rin ang tiwala niya rito dahil parang niya na itong kapatid. Ang totoo niyan ay matagal na daw pong nagkaroon ng usap-usapan na may lahi daw aswang ang pamilya ni Susan. Ngunit hindi naman ito pinansin at pinaniwalaan ni Mama dahil sa matatag nilang pagkakaibigan noon. Habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Susan, ay hindi mapigilang maalala ni Mama ang pinagdaanan nilang dalawa. Nag-iisa lamang si Susan sa kanyang tirahan. Ayaw nitong umibig sa kahit sinong lalaki dahil para sa kanya ay manloloko lang daw ang mga ito. Tandang-tanda pa ni Mama na noong high school sila ay mayroon itong isang lalaki na tunay na minahal ni Susan. Pero lubos na nawasak ang puso nito nang malaman na may iba na pala itong girlfriend at ipinahiya pa siya sa buong eskwelahan. Nasaksihan ni Mama kung gaano ito nasaktan, kung kaya't dinamayan niya ito kahit pa nagtataka ang iba kung bakit niya ito kinakaibigan. Likas din kasing tahimik noon si Susan. Madalas itong mapag-isa at walang kaibigan maliban kay Mama. Naalala ni Mama na minsan nga po ay sinundan niya ito isang uwian. Nakita niya itong kumakain ng hilaw na karne ng manok. Hindi siya pwedeng magkamali, Miss Terry, dahil sariwang-sariwa ang dugo mula rito at halos masukang araw noon si Mama. Habang si Susan naman ay gigil na gigil sa pagkain rito. Sa takot niya ay napatakbo na lamang siya, ngunit nahuli pala siya nito at pinigilan. Nakita mo ba yung kinakain ko? Oo,
Pero Susan, huwag kang mag-alala. Iba-iba naman tayo ng gustong pagkain eh. Nire-respeto ko naman yung gusto mo. Huwag ka ring mag-alala. Hindi ako nananakit ng kaibigan. Alam kong mabait ka. Ikaw nga lang ang tumuring sa akin na kaibigan dito sa buong eskwelahan. Sa sinabing yun ni Susan, ay nakahinga ng maluwag si Mama. At iyon nga ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit nagbago ang lahat ngayon, Miss Terry. Sa tinagal-tagal nilang magkaibigan, bakit ngayon pa ito nagkaganito? Para bang hindi na niya kilala ito. Kung noon, lubos na magaan ang loob niya rito. Kasama niya ito sa lahat ng pagkakataon. Pero ngayon na naglalakad sila patungo sa bahay nito, ay nakakaramdam ng kapahamakan ng aking ina. Pagdating nila ay nag-alok si Susan na ipagluluto niya si Mama. Ngunit tumanggi ito dahil magluluto rin naman siya pag-uwi. Nagpumilit si Susan kung kaya't wala nang nagawa si Mama at pumayag na rin. Habang nagluluto ito, hindi mapakali si Mama at lubos na kinakabahan. Para bang sa pagkakataon na yun ay gusto nang malinawan ni Mama kung ano ang katotohanan tungkol kay Susan. Kung totoo ba talaga na aswang ito. Hindi rin alam ni Mama, Miss Terry, ngunit sa ilang taon na bulong-bulungan na binaliwala ni Mama, ay ngayong oras na yun pumasok sa isipan niya na baka nga totoo ang lahat. Ngunit kahit anong gusto ng isipan niya ay hindi niya magawang magtanong at nanatili lamang siyang naghihintay kay Susan. Habang kumakain ay nakatitig lamang sa kanya si Susan. Nakangiti ito pero hindi ito ngiti ng kasiyahan. Para bang ngiti na may masamang balak. Ayaw man niya itong pag-isipan ng masama, Miss Terry. Pero kakaiba talaga ang titig at ngiti sa kanya ni Susan. Nanlilisik ang mga mata nito, titig na titig at nakalabas ang lahat ng mga ngipin. Kung kaya't minadali niya ang pagkain upang magpaalam ng uuwi. Ngunit nang nagsabi siya, ay biglang nagtaas ng boses si Susan at tumitig ng masama. Saan ka pupunta? Hindi ka pa maaaring umuwi. Boses halimaw o malademonyo na ito, Miss Terry. Sa gulat ay halos hindi na maigalaw ni Mama ang kanyang mga hita. Gustong-gusto niyang tumakbo patungo sa labas ng pinto, ngunit hindi niya magawa. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway na naman. Sa mga oras na yon ay wala nang nagawa si Mama kundi ang umiyak. Susan, ano bang nangyayari sa'yo? Natatakot na ako. Ngunit wala itong emosyon. Nakatitig lamang ito sa kanya. Para itong isang mabangis na hayop na nakakita ng mabibiktima niya. Akmang lalapit na ito sa kanya nang biglang may sumira sa kanilang pintuan. At iyon nga po ang barangay at mga kapitbahay. Kasama rin nila ang aking papa. Na sa sobrang galit ay agad niyang naturok ang kutsilyo kay Susan sa kagustuhan niyang mailigtas ang aking nanay. Hindi makapaniwala ang aking ina sa nalaman niyang matagal na rin pala itong minamanmanan ng barangay at mga kapitbahay. Sunod-sunod raw ang namamatay na kalugar nila o di kaya naman mga alaga nilang hayop. Marami rin silang nadiskubring mga buto
at mga damit ng tao sa loob ng bahay ni Susan. Napakalaki ng ikinalungkot ni Mama dahil hindi lang siya nawalan ng kaibigan, para na rin siyang nawalan ng kapatid. Ngunit ayon sa kanila, maaaring hindi na talaga nito mapigilan ang pagnanasa sa bata sa kanyang sinapupunan. Anumang pagpipigil nito ay nangingibabaw pa rin ang pagnanasa niya sa dugo at laman ng tao. Hanggang sa ngayon ay naaalala pa rin ito ng aking mga magulang, Miss Terry. At hindi ko rin mapigilang maisip na ilang beses palang nalagay sa kapahamakan ng aking buhay. Wala pala ako ngayon sa mundo kung hindi lang nailigtas ang mama ko noon. Dito ko na po puputulin ang sulat na ito. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong channel. More power at God bless po sa programa ninyong Misteryo sa Dilim TV.